Magandang araw, gabi sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Miriam. At magbabahagi lang ako ng kwento tungkol sa isang matandang babae noon sa aming baryo, dito sa probinsya ng Capiz. Itago na lang natin siya sa pangalang Lola Dayang. Nasa pagitan siya ng edad na mga 75 hanggang 80 anyos ng panahong yon. Mag-isa po siyang naninirahan sa kanyang munting kubo na malapit sa masukal na bahagi ng liblib na baryo. Kaya't pinaghihinalaan siyang aswang. Bukod pa roon, hindi rin siya gaanong lumalabas ng kanyang bahay upang makipaghalubilo sa ibang mga tao. Kung ihahambing nga siya sa mga kaedad niyang matatanda, malakas pa rin yung pangangatawan nito at tila wala man lang itong kakaibang karamdaman. Dahil din doon, mas tumibay yung hinala ng mga kababaryo namin na isa nga itong aswang. Kung ikukumpara sa iba naming kababaryo, ang bahay namin na aking asawang tawagin po nating Dino ang pinakamalapit sa bahay ng matanda. Sa tansya ko, mga nasa 50 metro lamang yung layo ng bahay namin mula sa kanyang kubo. At sa kadahilan ng yon, kahit papano ay nakikita o natatanaw namin si Lola Dayang tuwing lumalabas siya ng kanyang bahay. Pero kahit na ganon, hindi kami nagkakaroon ng pagkakataon noon na makausap yung matanda, gayong mailap nga ito sa mga tao. Isa pa, takot rin kaming kausapin ito dahil nga pinaghihinalaan itong aswang. Base nga sa mga ganoong bagay, puro hinala lamang yung nagagawa ng mga tao sa baryo. Wala pa kasing nakapagpapatunay na totoong aswang nga yung matanda. Gayong wala rin namang kaming nababalitaang na biktima nito. May ilan man sa aming mga kababaryo na dumadaan minsan sa bahay nito at nakita itong lumalabas ng gabi sa kanyang bahay na parang may kung anong ginagawa roon. Ngunit walang nakakaalam kung ano nga ba yung ginagawa ng naturang matanda. Hanggang sa isang hapon noon, nagulat ako nang dumating sa bahay namin yung aking hipag na tawagin po nating Juliet. Kinabahan kaagad kami noon ng aking mister gayong nasa 5 buwang buntis yung kanyang kapatid. Tinanong nga siya ng aking asawa kung bakit biglaan yung pagpunta nito sa aming bahay. Mas kinababahala namin noon yung kanyang naging tugon na pansamantala daw ay sa bahay muna namin ito makikituloy. Ayaw pa sana ng asawa ko noon dahil naisip niya yung tungkol kay Lola Dayang. At baka manganib nga yung kanyang kapatid. Pero kalaunan ay pumayag rin po ito. Dahil wala rin siyang nagawa ng sabihin ni Juliet na wala siyang kasama sa kanilang bahay. Dahil 1 linggong mawawala yung kanyang asawa dahil sa kanyang trabaho. Bukod pa roon, kami lang din kasi yung pinakamalapit na lokasyon sa kanila ng kanyang asawa. Kaya't wala na rin siyang ibang mapupuntahan kung sakali. Dahil nga doon, sa bahay nga namin pansamantalang natulog si Juliet. Pinalalahanan na lamang siya ng aking mister na huwag masyadong lumabas ng bahay at iwasan yung matandang si Lola Dayang. Nagtanong pa nga ito kung bakit, ngunit hindi na nga sinabi ng asawa ko na pinaghihinalaan itong aswang at nagsinungaling na lamang ito na baka mahawa nga ito sa malubhang sakit ng matanda. Tumango na lang po noon yung kapatid niya at hindi na nga nag-usisa pa. Kinagabihan, dahil sa pag-aalala naming mag-asawa kay Juliet, minabuti naming maglagay ng mga pangontra sa aswang sa loob at labas ng bahay. Ipinagtaka naman yun ng aking hipag, ngunit pinaliwanag naman ng aking asawa yung tungkol sa aswang, lalo na't buntis ito at lapitin ng ganong nilalang. Kaya't kailangan gawin yon. At nang hindi nga siya mapahamak, lalo na at merong sanggol sa kanyang sinapupunan. Sumang-ayon na lamang po noon si Juliet at hindi na nga nagtanong pa. Nagpasya na lang din po itong pumasok sa kwarto na tinutuluyan niya upang magpahinga. Naging maayos yung unang gabi noon na aking hipag sa aming bahay. May mga naririnig man kaming pagkaluskos at ingay sa labas ng bahay. Ngunit wala namang kakaibang nangyari. Kinaumagahan noon, ikinagulat naming mag-asawa nang makita namin si Lola Dayang na naglalakad papalapit ng bahay. Pinagsabihan kaagad ako ng asawa ko na puntahan si Juliet
at huwag palalabasin ng kanyang kwarto. Ginawa ko naman po yung sinabi nito at pinuntahan ko nga yung hipag ko. Mabuti na nga lang at tulog pa pala ito ng mga oras na yon. Kaya tinayaan ko na lang din. Nang marinig kong may kinakausap nga yung asawa ko, bahagya akong napasilip mula sa silid na tinutuluyan ni Juliet. Natanaw ko nga si Lola Dayang, yung kausap ng asawa ko. Pero hindi ko nga gaanong naririnig yung kanilang pinag-uusapan. Nagtagal ng mga 10 minuto yung kanilang pag-uusap bago nagpaalam yung matanda. At nang wala na nga ito, lumabas na rin ako ng kwarto. Pinuntahan ko nga yung asawa ko at tinanong kung ano nga bang pinag-uusapan nila ng matanda. At ayon dito, nagtanong daw ito sa kanya tungkol sa babaeng nakita nito sa bahay namin. Ang tinutukoy nga nito ay si Juliet, kaya't sabi ng aking asawa ay kapatid niya ito. Ngunit nakauwi na. Kinabahan nga raw siya ng magwika yung matanda na alam niyang buntis ito, kaya't dapat ay alagaan itong mabuti. Hindi raw alam ng asawa ko kung ano nga bang itutugon nito sa matanda nang sabihin niya yon. Tinapangan na lamang ng asawa ko yung kanyang loob at nagwikang hindi nga niya palalagpasin ang kung sino mang sumubok na gumawa ng masama sa kanyang kapatid. Napangisi na lang daw si Lola Dayang at nagpaalam na nang sabihin niya yon. Hindi nga alam ng asawa ko kung nakita nga ba talaga niya si Juliet. O baka naaamoy lamang nito yung mabangong samyo ng buntis kong hipag. Kaya't nagtungo siya sa aming bahay. Nang hindi rin namin inaasahan, pinagsabihan na lamang ako ni Dino na matyagan yung paligid, lalo na tuwing gabi. Gayong malakas daw yung kanyang kutob. Sa ilang araw na nasa bahay namin yung kanyang kapatid, ay hindi malabong may mangyaring hindi maganda rito. Lalo at alam ni Lola Dayang na sa bahay namin ito at hindi pa rin nakauwi. Kahit pa sinabi niyang nakauwi na. Gawa nga nun, mas sinigpitan naming mag-asawa yung pagmamatsyag sa paligid. Lalo na tuwing gabi. Binabantayan ko rin yung aking hipag. At sinisigurong hindi ito gaanong lumalabas ng bahay lalo na kapag humantong na nga yung hapon. Nagpatuloy nga yung ganong sitwasyon namin at sa paglipas ng ilang araw, wala pa rin namang nangyayaring kakaiba. Maliban na lang din sa ilang ulit na pagpabalik-balik ni Lola Dayang sa bahay namin upang makipag-usap. Tungkol sa kahit ano. Basta't meron lang siyang dahilan upang makipag-usap. Yun nga lang, hindi nawawala sa mga tanong ng matanda yung tungkol sa aking hipag. At sa kadahilan ng yon, mas tumindi nga yung hinala ng asawa ko. Natotoo nga ang aswang si Lola Dayang. Dahil nasanay kaming walang nangyayari ng mga nakaraang araw, kahit papano ay nakampante kami. Pero nang mga ikalimang gabi na aking hipag sa aming bahay, ginulantang kami ng pagpaparamdam ng aswang. Tahimik po yung gabi noon, kaya't hindi kami nag-iisip ng posibleng may mangyaring hindi maganda. Nagpapahinga ng kami ng asawa ko noon, habang yung aking hipag naman ay mahimbing na ring natutulog sa kanyang kwarto. Ipipikit ko na sana yung aking mga mata nang maramdaman kong bumangon yung asawa ko sa aming higaan. At dahil doon, napatingin na lang ako sa kanya at tinanong siya kung ano nga bang problema. Tinugunan naman niya kung masakit umano yung kanyang tiyan, kaya't magbabanyo na muna ito. Hinayaan ko na lang po yung asawa ko noon at nagpasya na lang din akong mauna na ring matulog. Subalit, hindi pa man nakakalabas ng kwarto yung asawa ko, may naulinigan kaming pagyabag sa labas ng bahay. Dahil doon, naisipan mo nang silipin ng asawa ko ang labas ng aming bintana. Narinig ko pa siyang napamura, kaya tinutuban ako ng hindi maganda. Mabilis akong bumangon ng dali-daling lumabas ng bahay si Dino. Sumunod naman ako sa kanya at ganoon na lamang yung takot ko nang kumuha ito ng itak at lumabas ng bahay. Susundan ko nga po sana ito upang alamin kung ano nga bang nangyari. Ngunit hindi ko na nga nagawa nang makarinig akong umuungol si Juliet sa kanyang kwarto. Nang marating ko nga yung kwarto nito,
Nakaramdam ako ng pagkabahala nang maabutan itong namimilipit sa sakit. Kaagad ko itong nilapitan at saka ginising. Pero kahit anong gawin ko rito, ay hindi ito nagigising. Labis nga akong nag-alala at natakot na rin ako dahil hindi ko alam kung ano yung aking gagawin. Nasa ganong sitwasyon ako nang marinig ko yung sigaw ng aking asawa sa may tapat ng bintana ng kwarto kung saan nga kami naroroon ni Juliet ng mga sandaling yon. Walang ano-ano rin, nakarinig ako ng malakas na paghiyaw at garalgal na sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid. Nagulat pa nga ako noong bigla na lang nagmulat yung kanyang mga mata at tila natakot po si Juliet habang hinahabol pa yung kanyang paghinga. Ang sabi pa nito na naginip siya ng hindi maganda. Inalalayan ko naman po ito at kinuha yung baso ng tubig na nasa mesang malapit sa higaan nito. Kinuha naman niya iyon at ininom nga yung tubig doon. Pareho kaming napalingon noon sa bintana nang marinig naming nagmura yung aking asawa. Dahil sa aking kuryosidad, naisipan kong silipin mula sa bintana kung ano mang nagaganap sa labas. Saktong pagsilip ko, bumungad sa akin yung aking asawa na noon ay sinusubukan ng sagpangin ng isang dambuhalang aso na batid kong isang aswang. Natakot ako nang mapalingon sa gawi ko yung naturang nilalang, lalo pa't nagbabaga po yung mga mata nito habang naglalaway. Bigla rin itong napangisi na animoy na nanabik gayong sa kwarto na nga po yon ng kanyang bibiktimahin. Pinagmasdan ko pa nga po noon yung aking asawa habang sinusubukang labanan yung malaking aso. Nasa ganong estado nga nang biglang humiyaw si Juliet. Nakahawak ito sa kanyang tiyan, kaya't mabilis ko itong nilapitan. Naisip kong takpan ng itim na damit yung kanyang tiyan. Muli ko namang sinilip yung aking asawa na noon ay patuloy lang sa pakikipaglaban sa aswang. Nakahawak na rin po ito sa kanyang tiyan na meron ng sugat na parang nakalmot ng malaking hayop na yon. Noong akmang atakihin na nga sana siya ng aswang, nanlaki yung aming mga mata nang may biglang sumugod na isa pang malaking aso rito. Maging yung aking asawa ay nagulat at napako sa kanyang kinatatayuan. Tinignan siya ng malaking aso na kakarating lamang at tila sinenyasan siyang umalis doon. Hindi man maintindihan ng asawa ko kung bakit nangyayari yon. Pero hindi na nga niya inaksaya pa yung kanyang oras noon. Sakto rin kasing umatake yung aswang na kinakalaban nito, kaya't mabilis na nga itong umalis doon. Pumasok siya sa kwarto namin at nilapitan yung kanyang kapatid. Bago nga niya ako lapitan upang sumilip din sa bintana. Ganoon na lang yung gulat at pagkamangha namin nang napatumbangan ng malaking aso na tumulong sa kanya yung kalaban nito. Magkakasunod din po nitong inatake yung kanyang kalaban hanggang sa makagat nga niya ito sa leeg. Buong lakas at paulit-ulit po nitong ibinalibag at binabagsak sa lupa yung kanyang kalaban. Hanggang sa manghina na nga rin po ito. Galit na galit noon yung dambuhalang aso na tumulong sa aking asawa. Hindi nito tinigilan yung kanyang kalaban hanggang sa mapatay na nga po niya ito. Nang wala ng buhay yung isa sa kanila, umalulong po yung asong tumulong sa aking asawa. Napatingin pa nga ito sa aming gawi bago ito mabilis na tumakbo papalayo, dala yung katawan ng kalahi nitong pinatay niya. Nagkatinginan kami ng mister ko noon at napaisip kung sino nga ba yon. Hindi mapigil noon yung panginginig ng aming mga katawan dahil sa kabang nararamdaman. Natigil lamang kami sa pag-iisip nang tawagin na aking hipag yung kanyang kapatid. Nilapitan namin siya at tinanong kung kamusta nga ba yung kanyang pakiramdam. At ayon dito ay maayos na rin daw at wala nang pananakit ng kanyang tiyan. Nagbantay na lang kami ng gabing yon at baka bumalik pa nga yung aswang na yon. Napag-usapan pa nga namin noon yung tungkol sa malaking aso na tumulong sa kanya. Malakas daw yung kanyang kutob. Pati na rin ang kutob ko. Nakilala namin kung sino nga ba yon. Dahil naisip namin na hindi malabong si Lola Dayang yung aswang na yon. Dahil nga roon, nakaramdam kami ng hiyaga yung inisip naming siya nga yung aswang na nagkaka-interes sa aking hipag.
Napagpasya namin ng asawa ko noon na kapag makita namin yung matanda, ay magpapasalamat nga kami rito. Kinaumagahan nga po noon, nagtungo sa bahay namin si Lola Dayang. May mga sugat po ito sa kanyang leg, pati na rin sa kanyang mukha, na marahil ay dahil sa pakikipaglaban sa kanyang kalahi. Binalaan niya kami tungkol sa aking hipag at binigyan niya po ito ng proteksyon sa masasamang elemento. Nagpasalamat naman kami rito lalo na sa pagligtas nito sa asawa ko mula sa dambuhalang asong yon. Hindi man nagsalita si Lola Dayang, sapat na rin po sa amin yung ngiti niya bilang kumpirmasyong siya nga iyon. Mabilis naman po itong umalis noon at hindi na rin lumingon pa. Nang mga sumunod na araw hanggang sa makauwi na nga sa kanilang bahay yung aking hipag, wala na ring naganap na pang-aaswang. Hindi na rin pumunta pa sa aming bahay si Lola Dayang. Ilang linggo nga ang lumipas noon nang puntahan ng asawa ko yung bahay nito. At lalo po namin ikinagulat nang makita niya si Lola Dayang na duguan at wala ng buhay. Yung mga sugat po nito talagang ikinagulat ng asawa ko. Dahil parang mabangis raw na hayop yung may gawa. Sa hinala namin noon, binalikan si Lola Dayang nang makamag-anak ng aswang na kanyang pinatay. Marahil ay aswang rin yung mga ito, kaya't wala siyang nagawa at nagawa nga siyang patayin ng mga yon. Siyempre nakaramdam kami ng lungkot, pero hindi talaga namin alam kung tama ba yung aming mga hinala. Paki-comment na lang din po dito kung ano ba sa tingin ninyo. At dito ko na rin muna tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat.